Hello, good day po sa ating lahat. Uli, nandito tayo para magbigay ng komento. Kahapon, sinubaybayan ko yung campaign strategy ng ilan sa mga candidates natin for the Senate. Nakakatuwa, nakakaaliw, at saka maraming nag-i-enjoy, ano? Actually, tulad ng sinasabi, ang election ay ang pinakamasayang piyesta sa ating bayan. Marami tayong mga piyesta dito sa Pilipinas. Ngunit sinasabi na ang pinakamasaya ay yung campaign period as well as during election. Why? Kasi maraming mga bagay na nangyayari, maraming mga katatawanan, maraming mga gift giving tulad ng Christmas. So yun ang napapansin natin. Although talagang marami din talaga yung mga candidates na decente, yung ginagawa nila yung tama. Kasi hindi naman lahat ay ganon ang style. Marami din tayong mga good Filipinos na tumatakbo sa isang opisina dahil gustong magsilbi. So, that's a fact. Okay, may tiwali, ngunit mayroon din mga mabubuti. Okay. Ngayon, ang para sa akin, ito ay personal opinion lang. Dapat yung mga susuportahan at ibubuto natin mga candidates ay yung may plataforma o platforms. So, ang platforms ay yung kanilang plano kung ano ang kanilang gagawin once nanalo sila sa eleksyon. So, may papakita dyan yung kanilang advokasya, yung kanilang idea kung paano mapaganda ang Pilipinas. Dyan din yung kanilang stand with regard sa mga importanteng issue dito sa atin. Like for example, dyan sa yung issue sa West Philippine Sea. So, dyan, ibinibigay nila yung kanilang stand o yung kanilang gagawin o yung kanilang pananaw. So, ganon ang para sa akin dapat. Although, ulit-ulitin ko, these are just my personal opinion. Personal pananaw lang ang mga ito, ano? Going back to that, muli, nagiging uso na naman yung pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, pagpapatawa, pagbibigay ng pick-up lines na ayan, parang maging masaya ang mga spectators o yung mga nandyan sa binyo ng kanilang pagkukumpanya. Okay. So, sana hindi ganyan. Tayong mga Pilipino, wag lang tayong pa-convince o suportahan sila dahil lang sa ganyang strategy. These are cheap strategy. Dapat yung standard natin sa pagpili ng mga candidates ay itaas natin ang level. Okay? Hindi lang ganyan-ganyan. In my case, sigurado, visa issue, hindi ko iboboto yung mga kampo ng mga Duterte. Why? Maka-China. At tayo ay maka-Pilipinas tayo. Ngunit yung grupo na yon maka-China. So bakit ko iboboto?
ang stand talaga ni former president ay for China. Okay. Ngayon, diyan kaya sa administration candidates, marami din akong hindi ibuboto diyan. Why? Marami din diyan ang alam kong maka-China. Hindi tayo sigurado sa kanilang loyalty, sa kanilang plano once they are elected sa position. In fact, hindi nga tayo sigurado if kung talagang susuportahan nila yung administration na sila ay bahagi, ano. O nandiyan si Amy Marcos, talagang kilalang maka-Duterte at maka-China. Si Tolentino, mga Villar, mga Cayetano, at iba pa. So, marami din akong hindi ibuboto dyan. Ano? Iboto ko yung mga kapalagay ko ay nakakatulong. Okay? So, ganun lang. Kaya tayo, huwag tayong dadala lang sa pakanta-kanta, pasayaw-sayaw, pagpapatawa, etc. Dahil ito yung nakakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas. Ang pinaka-the best way talaga para umasinso tayo ay yung ilagay natin yung mga tamang tao, yung may tamang pananaw sa mga issue, yung may advokasya para gumanda ang Pilipinas. Ulit, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.